Si Colta, isang binatang walang ibang tingin kay Iya, kundi isang paslit lamang, ngunit pinipilit ng kanyang ama na maging asawa niya. Dad, narinig mo naman ang sinabi ng bata, hindi ba? 10 years old pa lang siya. At ako 20 years old na ako. Dad, Diyos mio, anong malay niyan sa gawaing asawa? Pwede pa nga magtago yun sa aparador kapag pinagalitan. Si Iya, isang inampon mula sa kumbento at kinupkup ng Don upang maging asawa ng anak nitong si Colta balang araw. At anong gusto mong sabihin ngayon? Na gusto mo talaga ako? Na kahit aminin ko sa'yo na matagal na rin kitang gusto ay mabibigyan mo ng pagmamahal ang pag-ibig ko? Stop kidding me, Colta. Wala kang ang ibang tingin sa akin kundi isang bata eh. Mga pusong pilit na pinagduduldulan ng hindi sadyang magmahal. Ngunit paano kung sa likod nito ay may lihim? Kaya pa bang magmahal ng isang pusong tila ay pinagtaksilan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Kasalukuyang nakaupo ngayon sa kanyang sariling opisina ang binatang si Colta nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama at agad niya itong sinagot. Yes, Dad. Where are you, son? Nasa office, Dad. Kasama ko si Mariel, girlfriend ko. Mariel na naman. Son, we need to talk and I need you home. Dad, busy pa ako. Now! Mariing utos ng Don at napabuntong hininga na lang si Colta. All right. Sagot niya at binaba ang tawag. Pagkatapos nito ay nilapitan ni Colta ang kaniyang nobya. Is there something wrong, Colta? I'm sorry, Mariel. I guess we need to leave this office early at may pag-uusapan lang kami ni Dad. No problem, Colta. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Malambing na sagot ng dalaga at masarap na hinilikan sa labi ang nobyo. I love you, Colta. Mahal din kita, Mariel. Sagot ni Colta bago siya umalis. Nang makasakay sa kanyang sariling sasakyan ng binata, ay hindi mawala sa kanyang isipan kung ano ba ang dahilan ng pagpapauwi sa kanya ng kanyang ama. At tila isa itong mahalagang bagay. At hindi nagtagal ay narating na ni Colta ang mansyon. Anak, there you are. Halika, Colta. May papakilala ko sa'yo. Sambit ng Don sa kabubungad niyang anak. Habang si Colta naman ay kunot noong nakatingin sa kanyang ama at isang batang babae na katabi nitong nakaupo sa sofa. Ang batang babae nakasuot ng puting bestida at nakatirintas pa ang maganda nitong sandals. Ganon din ang makintab nitong buhok. Cute ang batang babae dahil sa maliit nitong labi at maganda nitong mga mata at malalim na pisngi. At sino ang batang babaeng ito? Don't tell me. Anak ito ni Papa sa kabit niya. Takang tanong ni Colta sa kaniyang isipan at umupo sa sofa. Ito bang pag-uusapan natin, Dad? Tungkol sa batang babae na ito? Don't tell me. Anak mo siya sa labas. Dad, seriously. It's been 2 years na wala si Mama. Pero may anak ka na sa iba? How old is she? 9? Gaano mo katagal na niloloko si Mama, ha? Papa? Maghunos dili ka nga, Colta. Anong anak sa labas? Ni minsan sa buhay ko ay hindi ko naisipang lokohin ang ina niyo. Palibhasa mga playboy kayo. Kaya ganyan kayo kung mag-isip. I'm not a playboy, Dad. Pwede akong magbago para kay Mariel. Katarungan mo. Hindi mo ba alam na hindi lang ikaw ang boyfriend ng Mariel na yan? Playboy ka nga pero napaglalaroan ka din. Dad, seryoso kami ni Mariel sa isa't isa. Magtigil ka. Hindi si Mariel ang magiging asawa mo dahil itong babaeng dala ko. Siyang babaeng mapapangasawa mo. Siwalat ng Don at nanlaki ang mga mata ni Colta sa gulat. May dala kang babae for me? Then where is she? Nasaan siya, Dad? Wala akong nakikitang ibang babaeng dala mo bukod sa batang yan. Don't tell me na siyang ibig mong sabihin. Pagbibiro niya sa ama.
At siya nga, Colta. What? Malalakas na bulalas ni Colta. Sabay napatayo mula sa kanyang kinaupuan at napahilot sa kanyang sariling ulo. Oh my goodness, Dad. Are you serious? Tell me na nagbibiro ka lang at tatawa ko ng malakas. Seryoso ako, Colta. Ang batang ito ay si Iya. At simula sa araw na ito, ay dito na siya titira sa atin at magpapakasal kayo kapag dumating na siya sa tamang edad. What? At dito pa siya titira? Dad, nababaliw ka na ba? Ipapakasal mo ko sa batang ito? To this kid? Iya, right? How old are you, Iya? 10 po. Sagot ng bata at napasapo ng kanyang ulo si Colta at pakiramdam niyang sumasakit ang buong bungo niya at bahagya siyang napatras. Dad, narinig mo naman ang sinabi ng bata, hindi ba? 10 years old pa lang siya. At ako 20 years old na ako. Dad, Diyos mio. Anong malay niyan sa gawaing asawa? Anong panama niyan sa akin? Alam mo bang pwede pa yung magtago sa likod ng aparador pag pinagalitan? Hindi nga marunong magpiga ng basahan yan eh. Shut up, Colta. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na aasawahin mo siya agad-agad? Hindi naman, hindi ba? Hihintayin mo siya sa tamang edad niya. Maybe 18 or 20, hindi ba? At kung dumating na siya sa tamang edad, ay wala namang problema. Dad, don't forget na may girlfriend ako. Ayoko sa batang yan. At ayoko siyang maging asawa. Nakakahibang yan, Dad. At hindi pa naman ako nawawala sa sarili kong pag-iisip. Let me clear this thing to you, Dad. Nawala ni konting pagkakataon na magugustuhan kong babaeng yan. Palayasin niyo siya sa pamamahay na ito. Ikaw, Iya. Layas. Agresibong sagot ni Colta at nabigla lang siya sa lahat-lahat at nagdulot ito ng pagluha sa batang si Iya dahilan upang yakapin ito ng Don. Shut up, Colta. Saway ng Don at kinulong ang batang babae sa kaniyang bisig. Galit po ba siya sa akin? Uuwi niyo na lang po ako sa ampunan. Lumuluhang sambit ng bata at kumalma si Colta. I'm sorry, little kid. Hindi ako galit sa'yo. I just can't marry you. Mahinahon niyang wika at biglang dumating si Cal, ang bunsong kapatid ni Colta. Anong kaguluhan ito, Dad? Colta, wait. Sino ba itong batang ito, Papa? Kaninong anak siya? Siya si Iya, ang magiging asawa ni Colta balang araw. Sagot ng Don at nalaglag sa ereyang bibig ni Cal. Dad, kahit na magdalaga pa siya, ay sinisigurado kong hindi ko siya magugustuhan. Mariing sambit ni Colta at isang maliit na palad ang humawak sa kanyang kamay at bumaba ang kanyang tingin sa bata. Huwag kang mag-alala, Kuya Colta. Hindi rin kita gusto. Ang sungit mo. Wika ng bata at humagalpak sa tawa si Cal. Ayun, huwag ka nang magalit, Colta. Ayaw din sa'yo ng bata. Malay mo, para sa akin siya, hindi ba? Pagbibiro pa ni Cal. Wala akong pakialam, Cal. Tsaka hindi ako masungit, Iya. Sadyang ang bata mo lang para sa akin. Mukha kang masungit. Seryosong seryoso at pangit kapag nagagalit. Tura ni Iya at muling tumawa si Cal. Aba, palaban tong bata. Bagay nga kay Colta. Tura ni Cal at halos wala nang matira sa pasensya ni Colta. Dad, fine. Kung gusto niyong may batang alaga rito. Sige, pero wag niyo akong idamay. At bahal na si Cal sa kanya. Ano nga ulit ang pangalan mo, bata? Iya. Iya, kay Cal ka na. Magaling ang magluto ng lugaw. Tamang-tama sa'yo. At kailangan mong kumain ng masarap. Kapag sa akin kasi hindi ka magiging masaya. Naintindihan mo? Sige, dyan ka na. Wika ni Colta at nagmamadaling umalis. Ngunit bago pa siya makalabas ng pintuan, ay nagsalita muli ang Don Ricardo. Colta, tandaan mo, hindi mo kailangang gustuhin ngayon. Pero may dahilan kung bakit nangyayari ito. Baka balang araw, ikaw mismo magpasalamat. Saad ng Don at hindi na sumagot si Colta. Kinabukasan ay maagang nagising si Colta dahil sa sunod-sunod na kalabog
ang kaniyang naririnig. At sa kaniyang pagbaba ay nagtaka siya na may nakahandang mga pagkain sa mesa at kunot ang kaniyang noo habang pinagmamasdan ng mga pagkain. Sinong may gawa nito? Parang gawa sa kulam ang mga pagkain. Sambit ni Colt at isa pang kalabog ang kaniyang narinig mula sa kusina, kaya't pinuntahan na niya ito. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Colt matapos makitang batang si Iya na nakapatong si Celia habang suot ang malaking apron na nagmukhang bestida sa maliit nitong katawan. Gumising ako ng maaga para sa taong tamad. Ano? Ikaw yun. Ako? Tamad? Paano mo nasabi na tamad ako? Alam mo bang may trabaho akong tao, tapos sasabihin mo lang akong tamad? Anong oras na ba? 9:30. Bakit? Sabi mo may trabaho ka. Bakit ka gumigising ng late? Alam ko ang gising ng mga taong may trabaho ay 5 a.m. Tapos pasok nila ay 7 a.m. Tapos ikaw, 9:30 na gising? Tamad ka. Hindi ako tamad. Ano ba? Sabi ng papa ko, tamad daw yun eh. Alam mo Iya, bata ka pa para magluto ka. Baka sunugin mo lang ang buong bahay. Kaya buti pa bumaba ka na dyan sa pinagtutungtuan mo Celia. Tignan mo nga yung sunny side up mo. Nagmukhang scrambled egg. At ultimo hotdog mo, kalahati lang ang luto. Bumaba ka na nga dyan. Saway ni Colta ngunit ayaw paawat ng bata. Hay nako, bahala ka na nga dyan. Inip na sambit ni Colta at iniwan ang bata. Kuya Colta, sandali lang. Ano? Para sa'yo. Wika ni Iya at binigay ang kape sa binata. Tsaka pilit na ngumiti upang tanggapin lang ang kaniyang kape. Tanggapin mo na. Kahit galit ka sa akin dapat kang uminom ng mainit sa umaga para hindi ka laging mukhang kapre. Kapre? Kinukuha mo ba ang loob ko o iniinis mo ko? Kapre kasi pangit ka kapag galit at ayoko ng pangit. Abat? Tsaka Kuya Colta, alam kong hindi mo ako gusto, pero sabi ni Don Ricardo ay pakakasalan kita balang araw, kaya sisikapin kong wag magtago sa aparador kapag pinapagalitan. Sambit ng bata at sa unang pagkakataon ay natawa si Colta. Bata ka pa nga, hindi mo pa alam ang mga sinasabi mo. Magbabago rin ang pananaw mo sa buhay, paglaki mo, at hindi mo kailangan sundin ang sinabi ni Papa. Maliwanag? At hindi ako mag-aasawa ng isang batang hindi marunong maglaba. Sambit ni Colta at magalang na tumango si Iya. Maliwanag po. Sagot ng bata at iniwan si Colta sa kusina. Habang si Colta naman ay naging maganang kanyang loob habang pinagmamasdan ang batang si Iya palayo. Mabait ang bata ngunit hindi talaga niya ito maghagawang magustuhan. At ang pagkagalit niya rito ay siguro natural lang dahil hindi niya sinasang-ayunan ang pasya ng kaniyang ama. At napatingin siya sa kaniyang kape. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang pangalan niyang Colta. Pangit ang pagkakagawa pero ano ba nga asahan mula sa isang bata? Habang dala ni Colta ang kaniyang kape, papunta sa sala ay umupo siya katabi ng kaniyang kapatid na si Cal at agad itong napatingin sa kaniyang kape. May kape ka rin nagawa ni Iya? Sambit ni Cal at sinilip ni Colta ang kape ng kapatid. May pangalan mo rin? Pero teka, bakit ang pangit ng pagkakagawa ng sakin ni Cal? Reklamo ni Colta at nagkibit balikat si Cal. Oo, pangit nga. Ang akin naman ay sobrang ganda. Nakakakonsensyang inumin. Pero teka Colta, ano bang sinabi mo sa bata? Alam mo bang mabilis lang maniwala ang mga bata at mabilis silang utuin? Ha? Sinabi? Wala akong sinabi. Wala ba? Tumatakbo siya rito kanina at sabi niya sa akin, ipaglalaba ka niya. Sambit ni Colta at napatayo si Colta mula sa kaniyang kinauupuan. Nagbibiro lang naman ako. Nako. Too late Colta. Baka nakatuwad na sa washing machine ng batang yun. Sagot ni Cal at halos takbuhin ni Colta ang kinaroroonan ng washing machine. Mula sa distansyang pagitan, kahit malayo pa si Colta, ay halos lamunin siya ng kaba dahil rinig na rinig niya
ang pag-andar ng washing machine at maging ang boses ni Iya at nagsisisigaw ito. Iya! Iya! Hingal na sigaw ni Colta at halos mawalan siya ng malay at maglupasay sa sahig ng madatnan niya ang itsura ni Iya. Basang-basang damit nito at nasa loob ito ng washing machine sa ibabaw ng mga labahin at natutuwang nagpaikot-ikot kasama ang mga damit habang naglalaro ng mga bula. Diyos ko, mamamatay na ako sa bata ka. Konsumisyon ni Colta, ngunit may ngiti sa labi niyang tinignan ng bata. Kuya Colta, gusto mo ring maglaro ng bula? Inosenteng wika nito at nakahinga ng maluwag si Colta mula sa labis na pag-aalala. At ang pag-aalala na yon ay nauwi sa galit. Iya, tama na. Umalis ka dyan. Sino ba nagsabi sa'yo na maglaba ka? Galit na wika ni Colta at agad na umiyak si Iya. Sorry po, sabi mo kasi. Wala kang dapat patunayan sa akin, Iya. Ang bata-bata mo pa para isipin ang pag-aasawa. Sorry po, hindi ko naman po iniisip ang pag-aasawa po eh. Gusto ko lang na magustuhan mo ko at hindi ka na magalit sa akin. Kasi ikatatlong pamilya ko na po kayo eh. Una si Papa tapos sa kumbento, tsaka dito. Paliwanag ni Iya at nahabag ang puso ni Colta. Galing ka na sa kumbento? Akala ko sa ampunan. Tanong niya at biglang dumating si Cal. Colta, bakit mo pinapayak ang bata? Saway ni Cal. Kuya Cal! Umiiyak na sambit ni Iya tsaka yumakap kay Cal. Colta, pati ba naman batay maikli pa rin ang pasensya mo? Nandito ka na pala, Cal. Kung ayaw mong umiyak ang batang yan, huwag mo siyang palapitin sa akin. Sambit ni Colta tsaka tinalikuran ng dalawa. Habang si Cal naman ay pinapatahan ng bata. Sa mga sumunod na araw ay hindi pinapansin ni Colta si Iya at iniisip ng bata na malaki ang galit ni Colta para sa kanya. Kaya naisipan niyang gumawa ng paraan para makipag-ayos dito. At kasalukuyang nag-aayos si Colta ng kaniyang silid nang biglang kumatok ang bata. Kuya Colta, papasok ako ah! Sigaw ni Iya, dala ang tubig at nais makabawi sa binata. Ngunit bago pa makasagot si Colta ay bumukas ng pintuan at nahulog ang mahalagang plorera para sa kanya na pansamantala niyang inilipat ng lagayan para sa bagong itsura ng kaniyang silid. Nasagi ito ng pintuan at pinong-pino itong nabasag sa sahig. Parang bumagal ang oras para kay Iya at napatigil siya hawak ang doorknob at nanlalaki ang kaniyang mga mata. Habang si Colta naman ay nanigas sa kanyang kinatatayuan at ilang segundo bago siya nakapagsalita. Ano bang problema mo, Iya? Hindi mo ba kayang kumatok at maghintay ng sagot? Sorry po, gusto ko lang sanang dalhan ka ng tubig kasi… Hindi ko kailangan ng tubig. Ang kailangan ko'y katahimikan. At ngayon, tingnan mo, basag tong plorera ni Mama. Sorry po, liligpitin ko na lang. Sagot ng bata at hinawakan ng mga basag na piraso. Huwag mong hawakan yan, Iya. Baka masugatan ka pa. Saway ni Colta, ngunit pinulit pa rin ito ng bata. Iya! Muling saway ni Colta at biglang dumugo ang kamay ng bata. Bitawan mo na sabi! Dugtong niya at kinuha ang kamay ng bata tsaka niyakap ito ng mahigpit. Sorry po talaga, hindi ko sinasadya. Ayokong magalit ka sa akin. Lumuluhang sambit ng bata at mas hinigpitan pa ni Colta ang kaniyang pagkakayakap rito. I'm sorry, Iya. I didn't mean it. Tahan na. Hindi na magtataas ng boses si Kuya Colta. Tahan na. Hindi na ako galit sa'yo. Bati na tayo, ha? Huwag ka nang umiyak. Nasugatan ka na, oh. Okay lang po. Basta huwag ka lang magalit sa akin at bati na tayo. Pasensya ka na ulit, Iya. Muling paumanhin ni Colta sa bata at marahan itong binuhat papunta sa kusina. Nilinis ni Colta ang sugat nito
at binendahan gamit ang malinis na tela. Habang inaalagaan niyang bata hindi niya maiwasang magtanong rito. Iya, bakit gusto mong tanggapin kita? Kasi ito na ang ikatatlo kong bahay. Ikatatlong bahay? Di ba nasabi mo sa akin na nagmula ka na sa kumbento? Bakit? Di ba sabi mo may tatay ka? May papa po ako pero wala na siya. Kaya napunta ako sa kumbento. Kaya nung kinuha ako ni Don Ricardo sa kumbento, ay inisip ko ito bilang pangatlo kong buhay. Sinabi sa akin ni Don Ricardo na kailangan ko daw pakasalan ng anak niya paglaki ko at ikaw yun. Kaya gusto ko rin na magustuhan mo ko. Kasi para makabayad din ako ng utang na loob kay Don Ricardo. Magiging mabuti akong bata. Iya, paano nawala ang papa mo? Kinuha siya ng apoy. Namatay sa sunog ang papa ko. Bigkas ni Iya at nang marinig ang salitang sunog ay napatras si Colta na tila'y natatakot. Bakit po Kuya Colta? Bakit bigla kang namutla? Wala, Iya. Wala. Kalimutan mo na. Nanginginig na sambit ni Colta at tila may bagay na ayaw niyang maalala pa. Sa mga sumunod na araw ay gumawa ng pasya si Don Ricardo at ngayon ay kasalukuyang kaharap nito si Cal at Colta kasama si Iya at nasa tabi nila ang ilang mga maleta. Colta, Cal, malaki na kayo para pamahalaan ang ating kumpanya at batid kong kaya na ninyong gampanan ang iiwan kong tungkulin para sa inyong dalawa. Colta, Cal, sa ngayon ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang palakihin si Iya sa Amerika. At sa kanyang pagbabalik ay pakakasalan ka niya, Colta. Papa, bakit ako? Hanggang ngayon hindi kita maintindihan kung bakit ako. Maiintindihan mo rin kung bakit ko ito ginagawa, Colta. Balang araw, sa takdang panahon, ay malalaman mo rin ang lahat. Sagot ng Don at nagkibit balikat si Colta at lumuhod ito para harapin ang batang si Iya. Iya, makinig ka. Hindi mo naman kailangan na sundin ang nais ni Papa. Kung magugustuhan mo si Cal, okay lang sa akin dahil may girlfriend si Kuya Colta mo at mahal ko yun. Naintindihan mo ba, Iya? Opo, Kuya Colta. Good girl. Sagot ni Colta at nagpaalam na sila sa Don at kay Iya. Sa araw na yon ay lumipad si Don Ricardo at Iya papuntang Amerika dahil doon ito sasanayin ng Don sa buhay na nais niyang makagisna ni Iya. Habang nasa eroplano ang Don at katabi nito ang tulog na si Iya, ay hindi niya maiwasang maawa sa bata at marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Iya, ito lang ang magagawa ko para sa'yo. Ang bigyan ka ng magandang buhay. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa amin, ay sana'y may natira pa sa'yo. Sana'y kapiling mo pang ama mo, Iya. Tutuparin kong pinangako ko sa ama mo. At ano man ang mangyari, ay ikakasal ka kay Colta. Ngunit bibigyan ko pa rin ng laya ang puso mo na magmahal ng iba kung ito ang hihilingin mo. Sambit ng Don at hinalikan sa noo ang bata. Hindi nagtagal ay narating na ng dalawa ang Amerika at simula sa araw na yon ay namuhay sila ng payapa at masaya. Doon nag-aral si Iya at doon natuto ng mga bagay-bagay hanggang sa dumaan ng 10 taon at ngayon ay 20 anyos na si Iya. Iya, handa ka na ba? Tawag ng Don sa dalaga at nagmamadaling bumaba ng hagdan si Iya. Opo, Papa. Handa na po ako at kumpleto na po ang lahat ng gamit. Aalis na po ba tayo? Iya, anak. Halika. Saad ng Don at lumapit si Iya rito at hinawakan ng Don ang balikat ng dalaga. Nasa tamang edad ka na, Iya. Alam mo bang sa pagbabalik mo ay pakakasalan mo na si Colta? Pero hindi po ako gusto ni Kuya Colta. Wala po siyang gusto sa akin at ganoon din ako sa kanya. Anak, hindi kita pipilitin pero baka pwede nating subukan at kung wala talaga hahayaan kitang magmahal ng iba
Papa, matagal ko nitong nais itanong. Bakit niyo po ako kinuha sa kumbento at inuwi sa inyo? At gusto mo pang pakasalan ko ang panganay mong anak? Papa, sa anong dahilan? Lakas loob na tanong niya, ngunit tumalikod ang doon. Mahabang kwento anak, pero darating ang panahon na sasabihin ko rin ito sa'yo. Sa ngayon ay nais kong subukan mong magustuhan ka ni Colta. Maaari ba? Kung yun po ang gusto mo, Papa. Paggalang ni Iya at agad silang nagkasundo ng doon at sabay silang bumalik sa Pilipinas. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Colta at Cal sa kanilang mga negosyo. Ngunit maagang nagtungo si Cal sa building ng kaniyang kapatid at basta na lang nitong binuksan ang office nito. Cal, talaga bang ugali mo nang hindi kumatok ng pintuan? Colta naman, habang patagal ang panahon ay pamaldito ka rin ng pamaldito. Para kang alak, habang tumatagal na nakaimbak ay papait ng papait. Bakit ka kasi naparito, Cal? Hindi ka ba tinawagan ni Papa? Tinawagan naman. Bakit? Flight na raw nila ni Iya pauwi dito sa Pilipinas at baka mamayang madaling araw ay dumating na sila. And what about that, Cal? Are you not excited? Hindi ka ba nakakaramdam ng tuwa na muling makita si Iya? Paano naman ako matutuwa eh? Alam ko naman ipagpipilitan na naman siya ni Papa sa akin. Eh ano naman ngayon? Hiwalay na kay ni Mariel 2 years ago. Single ka at nasa tamang edad na si Iya para pakasalan mo. Bata pa rin si Iya para sa 30 katulad ko. Hindi na batang 20 years old. Manahimik ka na lang kaya, Cal. Pwede ba? Saway ni Colta sa kapatid at nagkibit balikat ito. Alright, basta ako. I'm excited to see Iya again. I wonder kung ano na bang mga nagbago sa kanya. It's been 10 years, Colta. Whatever, bahala ka, Cal. Tura ni Colta at ginawang abala ang kaniyang sarili. Kinabukasan ay maagang nagising si Colta at Cal at sa kanilang pagbabay nagtaka silang pareho dahil maraming nakahandang pagkain sa mesa kaya agad na tinawag ni Colta ang kasambahay. Manang! Manang! Yes po, sir. Bakit ang daming nakahanda rito? Ngayong umaga po ang dating ng Don Ricardo at Ma'am Iya. Pinapasabi rin niya na kapag nagising kayong dalawa ay wala daw muna nga alis. Ulat ng kasambahay at kay laking ngiti ang gumuhit sa labi ni Cal. Ngayong umaga, akala ko mamaya pa sila. Hindi ko po alam, Sir Cal, pero yun po ang sabi ng Don. Sige po, maiwan ko na muna kayo. Paalam ng kasambahay at agad na iniwan ang dalawang binata. Sa pag-alis ng kasambahay ay isang busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Sila na yata yan, kuya. Sambit ni Cal at sabay nilang tinungo ang labas. Sa labas ay nakaparada ang magarang sasakyan at batid ng magkapatid na pag-aari ito ng kanilang ama. Mula sa loob ay lumabas ang driver at pinagbuksan nito ang Don. At ang kasunod nito ay pinagbuksan nito ang dalaga. Sa paglabas ni Iya ay kapwa ng laki ang mga mata ni Colta at Cal. Ibang-iba na si Iya at hindi na ito ang batang nakilala nila noon. Matangkad si Iya, hindi payat at hindi rin katabaan. Mahaba ang buhok nito at mas lalong gumanda ang mapupungay nitong mga mata. Magaan ang imahe ni Iya. Isang buong babae at hindi na bata. Isang babaeng kayang bumihag sa puso ng kahit sinong lalaki. At ang pagkatulala ng dalawang binata ay hindi nakaligtas sa dalawang mata ng Don at simple itong ngumiti. Ikaw na ba yan, Iya? Talaga bang ikaw si Iya? Manghang sambit ni Cal habang sinusuyod ng tingin ang dalaga mula ulo hanggang paa. Ako nga ito, Kuya Cal. Ilang taon na rin simula nung huli tayong magkita. Ang laki mo na, Iya. Dalagang-dalaga ka na. May nobyo ka na ba? Tanong ni Cal at umiling ang dalaga. Wala kahit isa.
That's impossible. Kuya Colta, kumusta? I'm all good, Iya. Malaki ka na nga, pero bata ka pa rin. Nakahanda ng lahat sa loob, kaya pumasok na tayo at pagsaluhan ng nasa hapag. Wika ni Colta at pumasok na sila sa loob ng mansyon. Kasalukuyang nasa hapag na silang apat at katahimikan ng namayani sa kanilang apat na tila ay may hinihintay silang hudyat dahil hindi lingid sa kanilang kaalaman ang ibig sabihin ng pagbabalik ng Don at ni Iya. Hanggang sa binasag ng Don ang katahimikan at nilapag nito ang kubyertos nito sa gilid ng pinggan at pinagdoo pang 2 palad. Ako'y may nais ipahayag sa inyong lahat, Cal, Colta at Iya. Pagsisimula ng Don at tumigil ang lahat sa pagmuya. Colta, alam mo naman kung anong ibig sabihin ng pagbabalik ni Iya, hindi ba? Dad, 30 na ako at ipapakasal mo ko sa 20 anyos. Dad, she's still a kid. Hindi na ako bata. Singit ni Iya at napatingin sa kanya si Colta. You're still young. Bigay diin ni Colta at tumahimik si Iya at ibinalik ni Colta ang kanyang atensyon sa ama. Sinasarado mo kasi ang puso mo, Colta. Alam ko ang mga titig mo para kay Iya kanina. Kaya bakit mo pinipigilan ang sarili mo? Yes, Dad. Humanga ako sa kanya dahil ang ganda niya pero just please, Dad. Don't force me to marry her. Hindi siya magiging masaya sa akin. Kumbinsi ni Colta, ngunit hindi pa rin natitinag ang kagustuhan ng Don. Bakit ayaw mo kay Iya, Colta? She's 20 at legal na kung magkakaroon man kayo ng relasyon. Singit ni Cal sa usapan. Wala pa siyang alam, Cal. Eh ikaw, may alam ka na ba? Hindi ito tungkol sa akin, Cal. Okay, fine. Dad, kung ayaw talaga ni Colta kay Iya at kung hindi talaga sila magkakasundo, can I marry Iya? Seryosong sambit ni Cal at seryosong napatingin si Colta at ang Don rito. Kunot ang noo ni Colta at ganun din ang Don. At baka sa itsura ni Colta, ang kuryosidad kung bakit gustong-gusto nito si Iya mula pa noon. Pero wala na siyang pakialam rito. Sige, Cal. You can marry Iya kung yun ang gusto mo. Pero na pagkatapos ng 2 buwan, ibibigay ko para kay Iya at Colta. Sagot ng Don at napatingin si Colta sa ama. What do you mean, Dad? Cal wants her. Kaya hindi naman kailangan ni Iyang panahong sinasabi mo. It's not for you to decide, Colta. Sa pamamahay na ito, ay akong masusunod. Alam niyo mga anak, matanda na rin ako. At baka hindi na ako magtatagal. Kaya gusto kong makitang maayos ang lahat bago ako mawala. Simula sa araw na ito, kayo na lang 2 ni Iyang maninirahan sa mansyon na ito. Anunsyo ng Don na hindi nagustuhan ni Colta. Pero Dad, yan ang desisyon ko, Colta. After 2 months, without any progress at hindi mo pa rin magawang magustuhan si Iya, ay bibigyan ko na ng pagkakataon si Cal para iporsige si Iya. Ito ang pasya ko, kaya ito ang masusunod. Mariing bigkas ng Don at sa puntong ito'y wala nang naisagot si Colta at napuno ng mabigat na tensyon ang hapag hanggang sa natapos silang lahat. Nang matapos ang salo-salo, ay nagpasya si Iya na pumunta sa hardin at dinamang masarap na simoy ng hangin. Habang sa kabilang banda naman ay nakita ni Colta si Iya sa hardin at nagpasya siyang lapitan nito. Pwede ba tayong mag-usap, Iya? Basag atensyon ni Colta at hinarap siya ng dalaga. Ikaw pala, Kuya Colta. Ayokong paikot-ikutin pa ito, Iya. Gusto ko lang linawin sa'yo na hindi kita gusto at hindi ako magkakagusto sa'yo. Kailanman. Sinabi ko na ito sa'yo dati, Iya. Kaya sana huwag ka nang umasa. Hindi mo kailangang sabihin ng mga yan, Kuya Colta. Alam ko naman kung saan ako lulugar. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, gagawin ko lang kung anong gusto ni Don Ricardo. Kung gusto niyang manatili ako rito, mananatili ako. Kung gusto niyang pakasalan kita, gagawin ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil yun ang utos niya. Matapang na sagot ni Iya at napailing si Colta. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa ganito, Iya.
Hindi mo kailangang sundin ang ama ko. Alam ko, pero hindi ko rin sinasara ang puso ko para sa'yo, Kuya Colta. Bukas ang puso ko para ibigin ka at gagawin ko ang lahat para magustuhan mo rin ako. Malaking utang na loob ko sa ama mo, Colta. Kaya gagawin ko ang bagay na magpapasaya sa kanya. Bahala ka. Basta tandaan mo, magkasama man tayo sa pamamahay na ito, ay hindi kita mamahalin. Sambit ni Colta, tsaka tinalikuran ang dalaga. Simula sa gabing iyon ay batid ni Iya at Colta na hindi magiging madali sa kanilang mga susunod na araw at baka maraming bagay ang hindi nila pagkasunduan habang naninirahan sila sa iisang bubong. Kinabukasan ay maagang nagising si Iya at sa pagbaba niya ng hagdan ay nagtaka siya kung bakit may nakadikit na isang makapal na tape sa sahig na tila'y hinahat nito ang buong bahay. Anong nangyayari dito? Bakit may tape? Para saan kaya ang mga to? Takang tanong ni Iya sa kaniyang sarili at sinundan ng tape at sa dulo ng hagdan sa labas ay nakita niya si Colta na nakatuwad hawak ang tape. Kuya Colta, para saan ang mga tape? Sakto at nandito ka na, Iya. Dalawa lang tayo rito, kaya kailangan tayo ng espasyo para sa isa't isa. Espasyo? Ang laki nitong bahay tapos kailangan mo pa ng espasyo? What I mean is, kailangan natin ng limitasyon para maiwasan natin ang isa't isa. Ang mesa, ang kalahati ay sayo at kalahati ay akin. Kung anong sayo ay hindi ko pwedeng hawakan at pakialaman at ganoon din sa akin. Ang akin ay akin at sayo ay sayo. Maliwanag. Sambit ni Colta at matagal bago nagsalita si Iya. Huwag mong sabihin na takot kang mahulog sa akin kaya mo to ginagawa. Wala sa isip na tanong ni Iya at pilyong tumawa si Colta. Me? No way! You're just a kid. Talaga? Pero hindi na ako bata, Kuya Colta. Mapang-akit na sambit ni Iya at hinubad ang kaniyang roba at nalaglag ito sa sahig. Habang si Colta naman ay natulala sa ginawa ng dalaga na para bang gustong ipakita nito sa kanya ang malaki nitong pagbabago. Makinis ang balat ni Iya, malinis at may magandang hubog. Mula ulo hanggang paa ay sinusuyod ni Colta ang kabuuan ng dalaga. Ang damit ni Iya ay bestidang pantulog na hinawi sa manipis na tela at humahawi ito sa kurba ng dalaga. Is this your way para akitin ako? Bakit? Nakakaakit ba ako? Alam mo ba ang pinapasok mo, Iya? Alam ko. Ikaw, alam mo bang tinatanggihan mo? Mapanghamon na sagot ng dalaga na may ngiti sa kaniyang mga labi. Pinaglalaroan mo ba ako? Palagay mo, laro ito? Kid, wag na wag kang maglaro ng apoy sa sarili kong pamamahay. Baka hindi mo kayanin. Babalabayan para sa akin o para sa'yo? Uulitin ko, Kuya Colta. Hindi na ako bata. Kaya kong... Hindi na naituloy ni Iyang nais niyang sabihin nang biglang kinabig ni Colta ang kaniyang bewang. Ang kanilang mga katawan ay nagdikit na kahit konting hangin ay hindi na makasingit. Ang puso ni Iya ay biglang kinabahan at tumibok ng kaibilis. Sinasakyan lang niyang laro ni Colta. Ngunit hindi niya sukat akalain na para itong gatilyo na kaibilis kumalabit at ang kaniyang tapang ay biglang nawala sa bawat sandaling nararamdaman niya sa kanyang likuran ang mainit at gigil na haplos ni Colta. Akala ko ba, hindi ka na bata? Bakit ngayon ay parang natatakot ka? Paghahamon ni Colta at biglang nabaliktad ang sitwasyon at marahan itong nilaro ang buhok ng dalaga. Colta, pwede bang lumayo ka ng bahagya? Masyado kang malapit. Kinakabahang sambit ni Iya at pilit kumawala mula sa bisig ng binata. Ngunit mas sinihigpitan lang nito ang pagkakahawak sa kanya at kasabay nito ang pagguhit ng pilyong ngiti sa labi ni Colta. Naintindihan mo ba talagang pinapasok mo, Iya? If you do, why are you shaking? Bakit nanginginig ang labi mo? At nakikita ko ang kaba sa mga mata mo. Wika ni Colta, ngunit pinilit magmatigas ni Iya. Alam ko ang ginagawa ko, Colta.
Really? Then, Matigas na sambit ni Colta, sabay binuhat si Iya at pinahiga sa sofa. Kay bilis ng pangyayari at hindi nakaimik ang dalaga at basta na lang niyang natagpuan ang kanyang sarili na pinaibabaw ng binata at nakahawak ito sa isang botones nito at handa ng maghubad. Kuya, anong ginagawa mo? sabi mo, you're not a kid anymore. Kaya I'm gonna show you what being an adult means. Sagot ni Colta at isa-isang binuksan ng sariling botones. Habang si Iya naman ay nanlaki ang kaniyang mga mata. Gusto niyang sumigaw na hindi pa siya handa. Ngunit walang lumalabas sa kaniyang bibig at kinakain ng kaba ang kaniyang dibdib at dahan-dahang lumantad sa kaniyang mga mata ang makisig na katawan ng binata. Sa labis na kabay kusang gumalaw ang dalawang kamay ni Iya upang takpan ang kaniyang mga mata, ngunit tinanggal ito ni Colta at ipinako nito ang kaniyang mga kamay sa sofa. Huwag mong takpan ang mga mata mo. I want you to look at me. Open your eyes, Iya. Tignan mo ang katawan ko. Sambit ng binata, ngunit mabilis na umiling si Iya. Ayoko, hindi ko pa kaya, Colta. Sagot ng dalaga at humalakhak si Colta. Isang halakhak na tila'y nagwagi. See? You admitted it. Hindi mo pa kaya. Wika ni Colta at tumayo mula sa sofa. Habang si Iya naman ay binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Colta na nagsasara ng mga botones nito at labis na hiya ang kanyang naramdaman. Maaring dalaga ka na nga, Iya, pero hindi ka pa lubusang handa. Ang makasama ko ay magiging mahirap para sa'yo. At hindi mo pa alam kung anong papel ng isang asawa bukod sa pagluluto at paglilinis. It includes your purity, Iya. Mula sa labi mo hanggang dibdib, pababa sa iyong gitna ng iyong mga hita, ay magiging akin. And I'm not kind as you think, Iya. I'm a man who crave for some meat. Kaya habang may oras ka pa, pack your things and leave this mansion. At piliin mo si Kal o kahit sinong lalaki, wag lang ako. Do you understand? Wika ni Colta at iniwan si Iya na nakahiga sa sofa. Nang mawala sa paningin ng dalaga si Colta, ay bumangon siya mula sa kaniyang pagkakahiga. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maramdaman ang lakas ng kaniyang katawan. Mabigat ang presensya ni Colta at agresibo ito kaya't napahawak siya sa kaniyang dibdib. Iba siya. Ibang-iba siya sa Colta na nakilala ko 10 years ago. Gayon pa man ay hindi ako susuko. Hindi ako bata na pwede mong paglaruan, Colta. Desididong sambit ni Iya at may nag-aalab na determinasyon sa kaniyang kalooban. Habang sa kabilang banda naman ay nagiinit ang dalawang kamay ni Colta habang hawak ang kaniyang manibela. Ang kaniyang mga mata ay may inis at tila galit sa kaniyang sarili. Ayak so tough pero bakit parang apektado ako sa kanya? Her eyes, her lips. Iya, why I feel like I want to treasure everything about you. But this can't be. Sambit ni Colta sa kaniyang sarili at nagmaneho papunta sa kaniyang ama. Hindi nagtagal ay narating na ni Colta ang villa at kay bilis niyang inihakbang ang kaniyang mga paa papasok sa pintuan. Nasaan si Dad? Tanong niya sa kasambahay. Nasa pool po ang Don, Sir Colta. Salamat. Sagot niya at mabilis na tinungo ang pool. Nang marating ang pool ay nakita ni Colta ang kaniyang ama na nakaupo sa silya habang may hawak itong wine. I need to talk to you, Dad. Agaw atensyon niya rito. Sure. Sagot ng Don nang hindi nililingon ng anak at umupo ito sa tabi niya. Anong gusto mong pag-usapan natin, Colta? Tungkol ba kay Iya? Exactly. At ayoko sa kanya. Dathala ni Colta at binigyan siya ng atensyon ng ama. Ayaw mo sa kanya, pero ibang nararamdaman ko, Colta. Ibang naririnig ko mula sa'yo. Ang nakikita ko sa'yo ay pagkabahala. Para kang natatakot magmahal. Huwag mong sabihin na hindi mo gusto si Iya. Dahil kitang-kita ko kung paano mo siya titigan noong nakarang araw. Lalaki ako, anak.
Kaya alam ko ang bawat kilos mo at bawat tingin mo sa isang babae. Ayaw mo ba kay Iya dahil takot kang mahulog sa sinasabing mong bata? Panguumbok ng Don at hindi nakasagot si Colta. Aminado si Colta na may bahagi sa kanyang puso ang natatakot na mahalin si Iya dahil alam niyang pwede siyang mahulog sa dalaga anumang oras. Sa babaeng palagi niyang inaayawan at sinasabihang bata. Takot ka bang lunukin ang mga salita mo kay Iya? Walang masama kung mahulog ka sa kanya, anak. Dahil yan din ang nais kong mangyari. And that's the thing that keeps on bothering me, Dad. Bakit ba gustong gusto mong maikasal kami ni Iya? Ano bang dapat kong malaman? Bakit parang may pananagutan ako sa kanya? Hindi lang ikaw, Colta. Pati na rin ako. What do you mean, Dad? Naalala mo pa bang nangyari 12 years ago? Nung muntik ka nang mamatay dahil sa sunog. Nung muntik nang pati ikaw ay mawala sa akin. Dad, ano bang gusto mong sabihin? Nung kolehiyo pa ako, ay may matalik akong kaibigan at siya'y si Usme. Mahirap lang siya pero mabuti siyang tao. Pwede bang diretsahin mo ako, Dad? 12 years ago nung nasusunog ang ating building at halos wala ng mga bumbero ang nais sumuong sa panganib upang iligtas ang ina mo, ay nandoon si Usme. Naglakas loob siya na iligtas ang iyong ina. Ngunit huli na ang lahat. Naligtas nga niya ang katawan ng ina mo, pero hindi ang buhay niya. At kahit delikado, ay bumalik si Usme sa loob para sa iyo, Colta. Para iligtas ka. Kahit nang kapalit nun ay ang sarili niyang buhay. Hindi ko makakalimutan ng taong yun, Papa. Hindi ko makakalimutan ng mukha niya. Pero nung kinalaman niya rito, si Iya ang nag-iisang anak niya, Colta. Naulila ang batang si Iya para sa ating pamilya. Lathalan ng Don at kasabay nito ang pagkabigla ni Colta. Ano? Anak ng lalaking yun si Iya? Siyang tunay anak. Kaya tinanap ko si Iya para man lang makabawi sa utang na loob natin sa ama niya. At bago pa man ako nagkaroon ng anak noon, ay nagbitaw kami ni Usme ng pangako na kapag babae at lalaki ang panganay naming anak, ay ipapakasal namin sila sa isa't isa. At ikaw ang panganay ko, Colta. Ikaw ang nakatadhana kay Iya. Tadhana na kayo lang ang gumawa, Dad. Gusto ko ring makabawi sa lalaking yun pero loving Iya, ibang usapan yan, Dad. Paano kung hindi ko siya magawang mahalin? Hindi nga ba, Colta? Mapanukat na tanong ng Don at hindi nakaimik si Colta. Dahil kasabay ng pagbabalik ni Iya mula sa Amerika, ay kasabay rin ito ang pagbabago ng paningin niya sa dalaga. Isang pagtingin na mahalaga ngunit ayaw niyang lunukin ang pride niya at mahulog sa dalagang lagi niyang tinatawag na bata. Kinagabihan ay umuwi si Colta sa mansyon. Halos patay na ang lahat ng mga ilaw, kaya't dahan-dahan siyang umakyat sa kwarto nila ni Iya. Pagkapasok niya sa silid ay nabungaran niyang dalaga na nakahiga sa kama habang tulog na tulog at hindi lumalampas sa tape na ginawa niya kanina. Sa nakita ay bahagyang napangiti si Colta at marahang umupo sa kama. Dahan-dahan ang kaniyang paggalaw at maingat upang hindi magising ang dalaga. Ang buhok nito ay bahagyang tumatakip sa mukha nito kaya't hinawi ito ni Colta at ramdam niya sa kaniyang kamay ang malambot na buhok ng dalaga na dumudulas sa kanyang daliri kaya't hindi niya mapigilang amuyin ito. Ang bango, parang isang humahalimuyak na rosa sa hardin. I wonder kung anong klaseng shampoo ang ginagamit niya. Sambit ni Colta sa kanyang isipan at inamoy-amoy pa ang buhok nito hanggang sa naligaw ang kanyang ilong sa leeg nito. Colta. Pikit matang bulong ng dalaga at kay bilis na lumayo ang binata sa pag-aakalang nagising niyang dalaga. Ngunit napagtanto niyang tulog pa ito. Mamahalin mo rin ako, Colta. Hindi na kaya ako yung bata. Dugtong nito at masayang napangiti si Colta at inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ng dalaga. At kung sakaling mahalin natin ang isa't isa, Iya, ay tandaan mo, you need to show me
na hindi ka na nga bata. Masyado akong matanda para sa'yo. Pero baka pwede nating gawa ng paraan. Kung hindi ka kasing tanda ko, maybe I can act more younger for you. Sambit ni Colta at sa pagkakataong ito ay binuksan na niya ang kanyang puso ng tuluyan para kay Iya. Kinabukasan ay dahan-dahang nagising si Iya at hindi pa man nakabukas ang kanyang mga mata ay may naramdaman siyang mabigat na nakapatong sa kanyang bewang at kinapa niya ito. Kamay? Kailan pa naging ganito kalaki ang kamay ko? Tanong niya sa kanyang isipan at tuluyang minulat ang kanyang mga mata. At kasabay nito ay pagbalandra ng mukha ni Colta sa kanyang mga mata at purong malaswang paratang ang pumapasok sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin na buong gabi niya akong yakap-yakap. Pero yakap nga lang ba? Paano kung hinalikan niya ako, hinimas, o di kaya pinagsamantalahan niya ako? Nako, anong kapabayan ang ginawa ko? Taranta niyang sambit sa kaniyang sarili. Colta! Sigaw ni Iya sabay sinampal ang natutulog na binata. What the? Bulalas ng binata at napabalikwa siya ng bangon at tila humiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. What are you doing? Bakit mo ko sinampal? Anong bakit? Ikaw what are you doing? Sagot ni Iya habang yakap ang kanyang sarili at agad na intindihan ni Colta ang iniisip ng dalaga. Wala akong ginawa sa'yo ha? Anong wala? Akala ko ba ang iyo ay iyo at ang akin ay akin? Kaya bakit mo pinakialaman ang katawan ko? Anong pinakialaman? Wala akong ginawa sa katawan mo. Nagising akong yakap-yakap mo ko. Pero yakap nga lang bang ginawa mo? Wala nga akong ginagawa. Aba malay ko. Tulog na tulog ako kagabi. Tapos magigising ako nakatabi ka? Tapos nakayakap ka pa? Yakap nga lang ba? Paano kung ginalaw mo pala ako? Paano kung hinaplos-haplos mo ako ha? Pakasalan mo talaga ako, Colta. Kinuha mo ang puri ko. Pagbibintang ng dalaga at napasapo ng kaniyang ulo si Colta. God, Iya. Ikaw kaya itong yumakap sa akin ng mahigpit kagabi at kulang na lang ay sakalin mo ko. Kahit anong tulak ko sa'yo ayaw mo akong bitawan. Tapos ako pang pag-iisipan mo ng masama? Akala mo ba inabuso kita? Ikaw kayang umabuso sa akin. Salaysay ni Colta at buong pagdududa pa rin siyang tinitigan ng dalaga mula ulo hanggang paa. Sinungaling? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Talaga bang wala kang ginawa? I swear, wala. Sigurado ka? Kahit silipin mo pa yung panty mo kung may nagalaw. Tura ng binata at sinilip nga ni Iya ang kaniyang pusa sa loob ng kaniyang panty sa harapan mismo ni Colta. Habang si Colta naman ay pigil ang kaniyang tawa. Talagang 20 anyos na nga si Iya pero dala pa rin ang kainosentihan. Huwag mo ang ipasilip sa akin yan. Ano? May nagalaw ba? Basta huwag mo nang ulitin ha. Iya, kung gagalawin man kita, ay gusto kong gising ka para… Manahimik ka na! Singhal niya rito at may kabuluhang ngumisi ang binata. Matapos ng pag-uusap ng dalawa, ay nagpasya na silang bumaba upang magluto ng kanilang almusal. Hinati mo rin ang kusina? Yeah, pero pwede namang magluto tayo ng sabay. Wala namang problema sa akin at mamaya rin ay tatanggalin ko na ang mga tape. Bakit? Because I want to know you more without any boundaries. Kung ikaw ang magiging asawa ko, ay dapat kong malaman ang lahat sa'yo at tungkol sa'yo. Bakit bigla ka nagbago sa isang iglap, Colta? Ano bang nangyari sa'yo? Nothing. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon tayong dalawa. After all, hindi ka na bata, hindi ba? Sambit ni Colta at napatitig si Iya sa binata. Matipuno at gwapong lalaking si Colta mula pa noon, pero habang lumalambot ito at mas nagiging mabuting tao, ay mas lalo itong nagiging gwapo sa kanyang mga mata. Kasalukuyang nasa kusina ngayon si Iya at Colta at abala sila sa kanilang ihahain para sa kanilang mga sarili. Kinuha ni Iya ang frying pan, ngunit biglang may gumapang sa kanyang kamay at halos ikahimatay ito ng dalaga.
Ipis! Help! Colta! Colta! Tarantang sigaw ng dalaga at gumapang ang ipis sa kaniyang braso dahilan upang mangisay siya. Help! Colta! Iya, calm down. Patayin mo! Patayin mo! Parang awa mo na patayin mo! Sigaw ni Iya at nanindig ang kaniyang mga balahibo matapos maramdaman na umakyat ang ipis sa kaniyang ulo. Colta, please! Pagmamakaawa niya at naluluhan ang kaniyang mga mata. Hold on. Paano kita tutulungan kung ganyan kakalikot? Just please help me, hulihin mo! Patayin mo! Sigaw ni Iya. Ngunit lumipad ang ipis papunta sa braso ni Colta at biglang nagbago ang itsura ni Iya. Humigpit ang pagkakahawak nito sa kawali at handang-handang patayin ang ipis at hindi maiwasang matakot ni Colta. Iya, sandali! Huwag kang gagalaw! Iya, masakit yan! Saglit lang to, huwag kang gagalaw! Sambit ni Iya at titig na titig sa ipis sa braso ni Colta, habang si Colta naman ay natakot sa dalaga. Iya, ako ng papa. Hindi na naituloy ni Colta ang nais niyang sabihin nang hambalusin ng dalaga ang kaniyang braso gamit ang kawali. Aray! Iya! Masakit! Napatras nagbigkas ni Colta. Ngunit buhay pang ipis at lumipat ito sa kabila niyang balikat. Sinabing huwag kang gagalaw! Mariing utos ng dalaga, sabay hinambalos na naman ang kabilang braso ng binata. Aray ko! Masakit na sambit ng binata at lumipad ang ipis sa pisngi niya at hinambalos na naman ito ni Iya, ngunit gumapang ito sa kabilang pisngi ng binata at hinambalos na naman ito ng dalaga dahilan upang mawala ng balanse ang binata at natumba pasubsob sa sahig. Ngunit hindi doon natigil si Iya dahil nakita niyang palakad-lakad ang ipis sa puwet ni Colta, kaya hinambalos na naman niya ito at masakit na napakagat ng kanyang labi si Colta. Sabay humarap kay Iya. Iya, ano ba? Ipis ba ako, ha? Ipis! Inis at masakit niyang sambit. Ngunit base sa itsura ng dalaga ay wala itong balak tumigil. Yan na siya, huwag kang gagalaw! Wika ni Iya habang titig na titig sa pagkalalaki ng binata. Kaya't napatingin din si Colta rito at halos sumiwalay ang kaluluwa ni Colta dahil nasa harapan niya ang ipis at nakapatong sa kaniyang pagkalalaki. Iya, tama na! Pagmamakaawa ni Colta at agad na bumangon mula sa sahig. Hanggat buhay pa siya, hindi ako titigil. Pero kung pinapatay mo, pati ang alaga ko. Alaga mo ang ipis na yan? Hindi ang ipis na ito kundi ang... Pwes, magsama kayo ng alaga mo. Sambit ni Iya, sabay matuloy na tumakbo si Colta palayo sa dalaga. Colta! Hintayin mo ako! Colta! Hindi na ako babalik ng pamamahay na ito. Talagang inaalagaan mo ang ipis mo, ah? Hindi mo ko naiintindihan. Sigaw ni Colta at kahit malayo ay nakikita pa rin ni Iya ang ipis na nasa ulo ni Colta. Talagang ayaw mo, ah? Ito sa'yo, flying pan! Sigaw ni Iya at lumipad ang kawali at malakas na lumagatok ang kawali sa ulo ni Colta. At magkasabay na bumagsak ang kawali at si Colta sa ibabaw ng mga Bermuda. Ang ipis! Nasaan ang ipis? Sambit ni Iya at walang lakas na tumihaya si Colta mula sa kaniyang pagkakabagsak. Ibang klase ka rin, no? Matapos mo akong bugbugin, ipis pa rin ang iniisip mo? Ngayon ko lang napagtanto na ipis lang palang katumbas ng buhay ko. Reklamo ng binata at binalingan siya ng atensyon ng dalaga. Colta, anong ginagawa mo dyan? Patay mali siya ng dalaga at huli na niyang napagtanto ang mga ginawa niya sa binata. Huwag kang magmaang-maangan dyan, Iya. Pasensya ka na, Colta. Hindi ko sinasadya. Iya, isang beses lang ang hindi sinasadya. Pero nakailang beses ka, Iya. Tapos sasabihin mong hindi mo sinasadya? Anong tawag mo dyan? Na paulit-ulit kang nagkamali sa pagmumukha ko? Kamukha ko bang ipis mo? Reklamo niya at napakagat ng kaniyang kuko si Iya at nakaramdam ng konsensya. Pasensya ka na talaga, Colta. Hayaan mo.
Gagamutin na lang kita. Alangan namang hindi, no? Piloso pong sagot ng binata at inalalayan siya ng dalaga na makatayo at dinala siya nito pabalik sa loob ng bahay at maingat na pinaupo sa sofa. Dito ka lang, kukuha ko ng yelo para sa'yo. Mahinhin na sambit ni Iya at agad na kumuha ng kanyang kailangan at binalikan ng binata at ginamot. Dahan-dahan lang, Iya. Pasensya ka na talaga, Colta. Namamaga ang mukha mo. Matapos mo kong gamitan ng kaliwat ka ng puwet ng kawali, hindi pa ba obvious na ganito ang magiging resulta? Para akong naging ulang kamote, Iya. Reklamo ng binata at iniiwasan ni Iya ang matawa. O ano, gusto mo kong pagtawanan? Dugtong ng binata at pigilang tawang umiling ang dalaga. Sorry talaga, Colta. Hayaan mo akong alagaan ka para makabawi ako. Sagot nito at katahimikan ng namayani sa kanilang dalawa. At hindi nagtagal ay binasag ito ni Colta. Iya, napatay mo ba ang ipis? Hindi. Pero ako, muntik na. Sagot ni Colta at hindi napigilan ni Iya ang kaniyang tawa. Anong nakakatawa? Wala. Bakit ka tumatawa? Ikaw kasi kung magsalita ka. Ano? Wala. Sagot ng dalaga, sabay sampal sa pagmumuka ni Colta. Na naman? Namumuro ka na. Sorry. Na naman? Pasensya na nga. Ikaw kasi. Kasalanan ko? Sagot ng binata at natatawa na rin siya sa nakakahawang tawa ng dalaga. Ayaw mong tumigil. Halikan kaya kita dyan. Pagbabanta niya at agad na tumahimik si Iya at pilit na nagseryoso. Pasensya na ulit. Paumanhin niya at binigay niya lahat ng kanyang atensyon sa paggamot sa binata. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy sa pamumuhay ng magkasama sina Iya at Colta at habang tumatagal ay nagkakamabutihan ang kanilang loob. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Colta sa silya, kaharap ang kaniyang kape, nang biglang napansin niya si Iya na nakangiti habang may kausap na iba. Kaya't palihim siyang umusong sa dalaga para makinig. Iwan ba niya pero gusto lang niyang makiusyoso at hindi niya na napigilan ang magtanong. Sinong kausap mo? Si Kuya Kal. Si Kal. Ang sayo mo naman kapag kausap si Kal. Mapakla niyang sagot, kaya't napatas ang isang kilay ni Iya. May problema ka ba kay Kuya Kal? Wala naman, pero bakit gusto mo siyang kausap? Bukod kasi sa gwapo si Kuya Kalay, mabait siyang. Hindi na naituloy ni Iyang nais niyang sabihin. Nang titigan siya ng napakaseryoso ni Colta. Ako, hindi ba ako gwapo? Tanong nito at mas nilapit pa niya ang kanyang mukha sa dalaga dahilan upang mapaliyad si Iya. Wala akong sinasabing ganun, pero pwede bang umusog ka? Aniya at tinulak sa dibdib ang binata. Ngunit kagad nitong hinawakan ang kanyang kamay habang hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Siguro mas gusto mo si Kal kaysa sa akin. Ano namang problema doon? Mas gusto nga niya ako kaysa sa pagkagusto mo sa akin. Tingnan mo nga, habang inaayawan mo ako ay gusto niya akong pakasalan. Mas mabait siya kumpara sa'yo. Bakit? May sinasabi ba akong pwede kanyang pakasalan? Hindi ka pa ba nagkakagusto sa akin? Seryosong tanong ng binata at mas inilapit pa niya ang kanyang muka sa mukha ng dalaga. Di ba ayaw mo sa akin? Sabi mo nga kay Kuya Kal na ako. At bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Nagkakagusto ka na ba sa akin? Sagot ng dalaga habang unti-unti siyang napapahiga sa sofa sa panay na paglapit ng pagmumukha ng binata sa kaniyang muka. Paano kung sabihin kong oo? Sagot ni Colta at tumaas ang kilay ni Iya. Sinungaling. Aniya sabay tulak sa kamay ng binata na nakatukod sa sofa dahilan upang masubsob ito sa kanya at hindi sadyang naglapat ang kanilang mga labi. Sa nangyari kapwa gulat at nanlaki ang mga mata ng dalawa at ilang segundong lumipas ay wala silang naging reaksyon. At saktong dumating ang Don Ricardo
at naabutan sila sa ganoong sitwasyon. Magaling, magaling! Agaw atensyon ng Don at tila kinoryente ang dalawa at maagap silang umupo ng maayos at patay mali siya na inayos ang kanilang mga sarili. Papa, wala yung nakita mo. Pagmamalinis ni Colta. Anong wala lang, mga anak? Walang dapat ikahiya. Mas mainam nga ang ganyan at palagay ko ay mali ang pagdating ko. Kung sana hindi ako pumunta rito ay baka may apo na ako sa susunod na buwan. Sagot ng Don at ilang na nagkatitigan sina Colta at Iya. Papa, mali po ang iniisip niyo. Ano lang kasi, kanina. Huwag nang mahiya anak. Alam kong magugustuhan din ninyo ni Colta ang isa't isa. At ito na nga yun. Sabihin niyo lang sa akin kung kailan niyo gustong magpakasal at ipapaalam ko na ito sa lahat. Tura ng Don at pulang-pulang pisngi ni Iya sa hiya. Bakit sa lahat kasi ng pagkakataon ay sa ganong sitwasyon pa sila naabutan ng Don? Pero pa, huwag kang mag-alala, Dad. Bibigyan ka namin ng apo as soon as possible. Colta? Huwag ka nang mahiya. Doon din tayo pupunta. Pero, by the way, Dad, bakit ka nga pala naparito? Naparito ako para ipalam sa inyo na magkakaroon ng pagtitipon bukas ng gabi. Tamang-tamang pagtitipon na yun para sa ating mga negosyante. Dadalo sa party na yun si Cal at gusto kong dumalo rin kayo ni Iya. Huwag kang mabahala, Dad. Darating kami ni Iya sa party. Sagot ni Colta at bahagya pa silang nag-usap ng ama bago nito nilisan ang mansyon. Nang makalis ang Don ng isang kurot sa tagiliran, ang natanggap ni Colta mula sa dalaga. What is that for? Anong pinagsasabi mo kay Papa ha? Anong darating din tayo doon ha? Baka umasa siya sa mga sinasabi mo. That's not your problem. Sagot ng binata at tumalikod sa dalaga. Ngunit sinundan siya nito. Anong that's not your problem? Talagang hindi mo problema yon kasi problema nating dalawa. Huwag mo nga pinapaasa si Papa. Saway niya at hinarap siya ng binata at kulang na lang ay maguntugan ng kanilang mga noo. Sino ba nagsabi sa'yo na pinapaasa ko lang si Papa? Ano? Tanging sambit ni Iya habang nakasunod ang kaniyang mga mata sa naglalakad na palayo na si Colta. Anong ibig niyang sabihin? Naglalaro lang ba siya? Dugtong niya sa kaniyang isipan at nagpa siyang huwag nalang pansinin si Colta. Kinabukasan ng gabi ay sumapit ng oras para sa dadaluhang pagtitipon ni Iya at Colta at kasalukuyang sinusuot ni Colta ang kaniyang relo tsaka tumingala ng hagdan upang tingnan kung pababa na ba ang dalaga. Iya, are you done? Hindi pa, saglit na lang to. Sagot ni Iya habang hirap na isara ang zipper ng kanyang black dress sa likuran. It's almost time, Iya. Ano pa bang ginagawa mo dyan? Patapos na, saglit lang. Ngunit masyado nang matagal si Iya para sa salitang saglit lang. Kaya't nagpa siyang akyatin ito at nang makapasok siya sa silid nilang dalawa, ay nakita niyang lantad na likod ng dalaga. Bukas ng kalahati ang zipper nito at ang suot nitong manipis na black dress ay humahapit sa maganda nitong katawan at maumbok nitong puwet. At sa hindi malamang dahilan ay tila nainitan si Colta upang luwagan nito ang sariling necktie. Why don't you call my name for help? Kaya ko naman ko. Hindi na naituloy ng dalagang nais niyang sabihin nang maramdaman niyang mahigpit na pagkahawak ni Colta sa kaniyang bewang. Kakaibang haplos nito, mariin ngunit marahan, pero sa kabila nito ay ramdam niyang gigil. Nang tingnan niya ang itsura ni Colta sa salamin ay para itong nanggigigil ngunit nagpipigil at ramdam niyang mabigat nitong paghinga. Let me help you, Iya. Wika ng binata at inalis ang kamay ng dalaga sa zipper at kusa niyang isinara ang zipper nito. Salamat. Naiilang niyang sambit sa binata at bigla nitong sinablay ang ulo nito sa kaniyang balikat at mahigpit nitong niyakap ang kaniyang bewang. You're really not a kid anymore, Iya. Wika ni Colta
at rinig na rinig ni Iya ang paghahabol ng sarili nitong hininga. Colta, ayos ka lang ba? Yeah, for now. Kaya umalis na tayo. Baka hindi na tayo matuloy. May kabuluhang wika ni Colta at kakaibang nararamdaman ni Iya sa kinikilos ng binata. Gayunpaman ay tinuloy nila ang kanilang lakad at ngayon ay kasalukuyang nasa loob na sila ng pagtitipon. Habang kasama ni Colta si Iya ay batid niyang may ilang mga kalalakihan ang nakatingin sa dalaga at ramdam ni Iya ang paghigpit ng pagkakahawak ni Colta sa kaniyang kamay. Colta, may problema ba? There are too many dangerous men around. Ano man ang mangyari, huwag mong bitawan ang kamay ko. At huwag kang aalis nang hindi ko nalalaman. Maliwanag ba? Pero party ito, Colta. Gusto kong mag-enjoy. Then enjoy with me. Mahigpit na sambit ni Colta at nagulat si Iya sa biglaang pag-iiba ng ugali nito. Sa gitna ng party ay samut-saring mga negosyante ang lumalapit sa kanilang dalawa. At sa panahong yun ay hindi binibitawan ni Colta ang kamay ng dalaga. At biglang tumugtog ang musika at pumagitna ang host sa entablado upang kunin ang atensyon ng lahat. Good evening, ladies and gentlemen. I have a very special announcement. Matagal natin itong ginagawa at gagawin ulit natin ito ngayong gabi. And it's almost a tradition kapag nagkakaroon tayong lahat ng ganitong pagtitipon. Ngayong gabi ay magaganap ulit ang ating Dance for a Lady. Anunsyo ng host at nagpalakpakan ng lahat ng mga tao sa loob ng party. Ang mga dalagay tatayo sa gitna at ang sinumang ginoo na nais silang isayaw ay kailangang magbigay ng donasyon para sa ating charitable fund. Ang pinakamataas ng bigay, siyang may karapatang isayaw ang dalagang nais nilang makilala. This is just a friendly dance para sa ating charity. Again, this is just a friendly dance. Sa mga dalaga dyan na gustong mag-enjoy, pwede na kayong tumayo dito sa dance floor. Anunsyo ng host at maraming dalaga ang may interes na sumali. Ang Dance for a Lady kasi na sinasabing para sa charity fund ay hindi lamang para sa charity kundi isa din itong paraan upang ang mga mayayamang tao ay magpasiklaban sa dami ng perang kaya nilang ibigay. You're not joining there, Iya. Wika ni Colta, ngunit nang ibaling niya ang kanyang atensyon sa kanyang tagiliran, ay ibang babae na ang kanyang katabi. Kaya't mabilis siyang nabahala. Iya! Iya! Tawag niya sa pangalan ng dalaga at umahaba ng kanyang leeg kakahanap sa dalaga. Ngunit hindi niya ito makita at bigla itong nahagip ng kanyang paningin sa gitna ng dance floor. Ano bang ginagawa niya doon? Ang sabi ko wag siyang sumali, kahit tigas ng ulo. Inis niyang wika at dahil nasa gitna na ng dance floor, si Iya'y wala na siyang magagawa kundi ang lagukin ang kanyang wine. Sa loob ng party tumutugtog ulit ang musika. Sweet music at para itong pangromansa. At sa paligid ay nakikita ni Colta ang mga kalalakihan na namimili ng mga imaisasayaw nito. Well, maraming babae sa dance floor. I bet, hindi naman si Iya ang pipiliin nila. But wait, what? Bulalas niya nang may isang lalaking lumapit kay Iya at may dala pa itong rosas. 200,000 para sa sayaw mo. Magandang dalaga. Malambing na sambit ng lalaki at inis na inis si Colta habang nakatingin mula sa malayo. And who the hell is she para tumanggap ng lalaking isasayaw siya? Knowing na nandito akong nakatingin. Wika ni Colta at inikot-ikot ang wine sa kaniyang baso nang may lumapit sa kanya. You look so annoyed, Colta. Sambit ng isang lalaki at nilingon ito ni Colta. Cal, what are you doing here? I'm doing a business at parang gusto kong sumayaw. Sagot ni Cal habang nakatingin ito kay Iya. Don't you dare. Well, I like her. Isa pa, ayaw mo naman sa kanya hindi ba? She's so young for you. Habang kami, hindi nagkakalayo yung edad namin sa isa't isa. She's 20 and I'm 25, hindi ba? But I changed my mind. Does that means na gusto mo si Iya? Hindi naman masamang magkagusto sa magiging asawa ko, hindi ba? Pero gusto ko rin ang magiging asawa mo, kuya. Matagal na.
Alam ko na yan noon pa. But it's too bad for you dahil hindi ko siya ibibigay sa'yo. Well, hindi naman ang pahilintulot mo ang kailangan ko. All I need is Iya's answer. Sagot ni Cal at walang balak na magpapigil sa kapatid. Tsaka ito tinalikuran at nagtungo sa dance floor palapit kay Iya. Kuya Cal? 500,000 para sa sayaw mo, mahal kong Iya. Wika ni Cal at isinayaw ang dalaga. Habang sa kabilang banda naman ay inis na si Colta at titig ang kaniyang mga mata sa mga palad ni Cal na mahigpit na nakahawak sa bewang ng magiging asawa niya. Hindi na nakatiis si Colta sa nagsiselos niyang damdamin kaya't nagpa siya siyang tumayo mula sa kanyang silya at lumapit sa dance floor. 2 million para sa sayaw mo, magiging asawa ko. Sambit ni Colta at nagparinig kay Cal na nasa kanya lang si Iya. This is the first time na ayaw mo akong pagbigyan, kuya. Reklamo ni Cal at nagpalipat-lipat ang mga mata ni Iya sa dalawa. Well, Cal, bunsong kapatid kita at lumaki kang lahat ng pag-aari kong matipuhan mo nakukuha mo. But not this time, not my soon-to-be wife. Lantarang wika ni Colta at nabigla si Iya sa sinabi nito. Wife? Yes, at hayaan mo kung isayaw ka. Magiging asawa ko. Magalang na sambit ni Colta at nilahad ang kanyang kamay para sa dalaga. Dahil nagbayad si Colta, ay kailangan itong isayaw ni Iya at si Cal naman ay kailangang umalis. Habang sa dance floor ang dalawa, ay natatapakan ni Colta ang laylayin ng dress ni Iya. Babayad-bayad ka tapos hindi ka pala marunong sumayaw? Wala kang magagawa, bayad na ako. Sagot ni Colta at inirapan siya ng dalaga at pinagpatuloy nila ang sayaw hanggang sa natapos. Nang matapos ang sayaw sa dance floor ay bahagya pang nag-enjoy ang dalawa kasama ang wine at nakipag-usap si Colta sa kapwa niya negosyante at hindi naglaon ay nagpaalam na siya sa mga ito bago sila umuwi. Kasalukuyang kadarating lamang ni Colta at Iya sa mansyon at kapwa sila nakainom. Lasing pero alam pa nila ang kanilang ginagawa at habang tinititigan ni Colta si Iya ay bumabalik sa kanyang alaala ang mga lalaking nakipagsayaw kay Iya at muling sumiklab ang kanyang selos at hindi niya napigilang magtanong sa dalaga. Bakit mo tinanggap lahat ng sayaw kanina, Iya? Bakit hindi ka nagpaalam sa akin bago ka pumunta sa dance floor? Kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Busy ka naman. Ginagalit mo ba ako, Iya? Magalit ka kung gusto mo. Hindi ko nga alam kung bakit pa ako magpapaalam sa'yo. Ang tigas din ng ulo mo. Bakit ba kasi? Because I care. I'm your soon-to-be husband, Iya. Teka nga lang, nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako. Nagsiselos ang lintik na puso ko dahil sa'yo. Dahil mahal na kita. Gusto kong sabihin sa'yo na gusto na kita. Naririnig mo ba? Pagtatapat ni Colta at hindi agad nakasagot si Iya. Huwag mo akong binibiro, Colta. Hindi ka nakakatawa. Lasing ka lang. Sagot niya sa binata at nilalagpasan ito. Ngunit pinigilan siya ng binata. Hindi ako nagbibiro, Iya. At lalong-lalo na, hindi ako lasing. At anong gusto mong sabihin ngayon? Na gusto mo talaga ako? Na kahit aminin ko sa'yo na matagal na rin kitang gusto mabibigyan mo ng pagmamahal ang pag-ibig ko? Stop kidding me, Colta. Wala kang ibang tingin sa akin kundi isang bata But you're not a kid anymore, right? Hindi ka na bata at pwede ka nang gumawa ng bata. At yun ang sinabi mo sa akin noon. Mapanukat na sambit ng binata at kay bilis na kumabog ang dibdib ng dalaga. Ang mga mata ni Colta ay parang naglalaro ngunit may bahid na katotohanan ang mga sinasabi nito. Matikas si Colta, gwapo, matipuno. Tipong lahat ng sinasabi nito ay gusto niyang paniwalaan at dati pa niyang hinihiling na magustuhan siya nito. Ngunit ayaw niyang umasa kaya tinalikuran niya ito. Diyan ka magaling, ang maglaro at magbiro. Pwede ba, Colta? Tigilan mo ako sa mga kasinungalingan mo. Kaya gusto ko si Cal. Kesa sa'yo kasi, totoo siya.
Sinungaling niyang sambit at muling tinalikuran ng binata. Ngunit nagpantig ang dalawang tenga nito at kaibilis siya nitong sinandal sa pader. Colta! What did you say? Mas gusto mo si Cal? Sabihin mo ulit yan dito sa pagmumukha ko, Iya. Gusto ko ng totoong sagot. Sinong gusto mo? Ako o si Cal? Be careful with your answer, Iya. Mapagbantang sambit ni Colta at sunod-sunod na napalunok ng kanyang laway si Iya. Hindi na naituloy ng dalagang nais niyang sabihin nang sunggaban siya ng halik ni Colta. Bawat halik ay mapangahas, bawat halik ay mapangangkin, na tila'y nagsasabi na hindi pwedeng umibig si Iya sa iba. Halos kainin ng binatang labi ng dalaga at hindi niya ito tinigilan hanggat hindi nila hinahabol ang kanilang mga hininga. Now tell me, si Cal pa rin ba ang gusto mo? Tanong ni Colta. At hindi naman niya hinihintay na makasagot ang dalaga at muli niya itong sinunggaban gamit ang mapusok niyang mga halik at kusang tumugon ang mga labi ng dalaga. Sa mga halik mo, alam kong gusto mo rin ako. Kaya wala kang rason upang itanggi ito, Iya. Kung si Cal ang gusto mo, pakakasalan pa rin kita at wala kang magagawa doon. Ngunit ako ang gusto mo, kaya't higit na wala kang magagawa kundi ang maging akin. Sambit ni Colta at muli na namang hinalik ka ng dalaga. Ang mga halik ni Colta ay hindi nagpipigil at agresibo niyang kinabig ang bewang ng dalaga at tinihiga niya ito sa mesa. Colta, anong ginagawa mo? Bakit ka maghuhubad? Bulalas ni Iya ng luwagan ni Colta ang sariling necktie habang titig na titig ito sa kanyang katawan. Advance honeymoon, Iya. Sagot ni Colta at binuklas ang kanyang kasuotan dahilan upang magkalat ang mga botones sa paligid at kay bilis niyang ibinukhang dalawang hita ng dalaga. Colta, sandali! Hindi ko na kaya, Iya. Sagot ni Colta at muling hinalikan ng dalaga. Sa muli ay inangkin ng binata ang labi ng dalaga at kahit palaga nito ni Iya ay mas malakas si Colta at walang-wala ang kanyang lakas kumpara dito. Ngunit ang mapusok na halik ng binata ay unti-unting naging marahan. Isang halik na may pagmamahal, pag-iingat at paggalang. Dahil dito ay unti-unting tumugon ang labi ni Iya sa mga halik ni Colta at kusang yumakap ang kanyang dalawang braso sa leeg ng binata. Gusto niya si Colta noon pa at isa lang ang nais niya mula noon, ang tanggapin siya nito at tignan bilang isang buong dalaga. At ngayon ay nangyayari ng nais niya. Ngunit may bumabagabag pa rin sa kanyang isipan kaya't saglit siyang tumigil. Iya, bakit ka huminto? Mahal mo ba talaga ako, Colta? Seryoso niyang sambit at hinagka ni Colta ang kanyang noo at inilapat nito ang dulo ng ilong nito sa dulo ng kanyang ilong. Mahal kitang tunay, Iya. Aaminin ko, takot akong mahulog sa iyo yung una. Kasi isa ka lang bata noong una kitang nakita. Pero habang tumatagal, habang pinipigilan ko ang sarili ko na huwag kang gustungin, ay siya rin pagsilakbo ng puso ko para sa'yo. Hindi ko mapigil ng nararamdaman ko, Iya. Hindi ko kayang iwasan ang damdamin ko para sa'yo. Mahal kita, Iya. Mahal din kita, Colta. Tura ng dalaga. At sa pagkakataong yun, ay muling nagsalo ang kanilang mga labi hanggang sa painit ng painit ang kanilang mga katawan at malayang inangkin ni Colta ang dalaga sa ibabaw ng mesa at doon umindayog ng kay Dian at pakiramdam ni Iya ay bibigay ang mesa. Colta, sandali! Colta, ang mesa! Colta! Saway niya sa binata. Ngunit ayaw makinig ng binata at malapit na ito sa sukdulan nito hanggang sa bumigay ang mesa at kahit napilay na ang mesa ay hindi pa rin ito sapat upang pahinto ang binata hanggang sa narating nito ang sukdulan. Tsaka siya bumagsak sa ibabaw ng dalaga. That was so beautiful, Iya. Hindi ko ito makakalimutan. Paano mo nga ito makakalimutan eh? Pinilay mo ang mesa. Sagot ni Iya at bahagyang
napatawa si Colta. Don't worry about that, Iya. Magpapabili na lang tayo ng bago. But first, take your rest. Tura niya at binuhat ang dalaga paakit sa kwarto nilang dalawa at doon ay sabay nilang pinikitang kanilang mga mata. Simula sa araw na yon ay hindi na pinigilan ng dalawang kanilang nararamdaman at minahal nilang dalawa ng lubusan ng isa't isa. At ngayon ay kasalukuyang magkasama sina Colta at Iya kaharapang natutuwang Don Ricardo. Magandang balita! Sinasabi ko na nga ba't sa simbahan din ang punta niyong dalawa? Talagang hindi ako nagkamali sa aking paniniwala, Colta. Iya, kailan niyo ba gustong magpakasal? Tanong ng Don sa dalawa at magkahawa kamay na sumagot ang mga ito. Sa susunod na buwan na po, Papa. Yun ay kung makukuha namin ang pagpayag niyo. Talagang papayag ako, mga anak. Ito ang hiling ko. Ito ang gusto ko para sa inyo. At walang problema kung sa susunod na buwan na idadaos ang inyong kasal. Mas mabilis, mas mabuti. Sagot ng Don at sumingit si Cal. Iya, are you really sure about Colta? Sigurado ako, Cal. Mahal ko ang kapatid mo. What about me? Maghanap ka na lang ng para sa'yo, Cal. Because Iya is mine. Saan naman ako makakahanap ng isa pang Iya? Sagot ni Cal na parang isang batang naagawan. Problema mo na yun. Biro ni Colta at parang batang nagmaktol si Cal. Ngunit masaya din ito para sa nalalapit na kasal ng dalawa. At bahagya pa silang lahat na nag-usap. Kinabukasan ay kasalukuyang nasa kwarto ngayon si Iya habang abala sa pagliligpit ng mga gamit nila ni Colta. At ngayon pa lang ay ini-enjoy na niya ang buhay kasama si Colta. Habang sa kabilang banda naman ay abala si Colta sa paghanda ng pagkain para sa kanyang magiging asawa. May kasambahay sila ngunit nais niya itong pagsilbihan. Tama na ang lasa. Sana magustuhan niya. Sambit ni Colta at maingat na inayos ang design sa ibabaw ng pagkain ni Iya. Magiging asawa ko. Breakfast is ready. Sandali lang patapos na, Colta. Sigaw ni Iya at nagmamadaling sinabit sa cabinet ang mga tuxedo ni Colta. Ngunit may isang bagay siyang nasagi at lumagapak yun sa sahig. Ano yun? Mahina niyang sambit at hinanap ang nahulog na bagay at nakita niya ito sa paanan ng kama. At biglang tumigil ang kanyang mundo matapos makilalang tila pamilyar na bagay. Kwintas? Aniya sa kanyang sarili at lumuhod upang kunin ang kwintas na yon upang lubos na makilala at binuksan niya ito. Bakit nasa iyong kwintas na to, Colta? Ano ang kinalaman mo sa buhay ko? Anong alam mo? Anong dahilan mo? Sunod-sunod na tanong ni Iya sa kanyang isipan, sabay pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Habang sa kabilang banda naman ay excited pa rin si Colta at hinihintay niyang pagbaba ng dalaga. Iya, matagal pa bang ginagawa? Hindi na naituloy ni Colta ang nais niyang sabihin matapos niyang makita ang dalaga na bumaba ng hagdan at masakit itong nakatitig sa kanya habang lumalapit. Iya, are you? Bakit nasa ito, Colta? Putol ng dalaga sa nais na sabihin ng binata, tsaka nilahad ang kwintas. Saan mo nakuha yan? Sagutin mo ako, Colta. Bakit nasa iyo ang kwintas na to? Bakit hawak mo ang mahalagang bagay na to para sa akin? Iya, hayaan mo akong magpaliwanag. Magpaliwanag ka ngayon din. Dahil sa totoo lang ay, naguguluhan na ako sa kung sino ka ba. Kung anong dahilan mo at kung ano ang pakay mo. Bakit hawak mo ang kwintas ng ama ko, Colta? Bakit nasa iyo to? Sabihin mo sa akin ang totoo, Colta. Sabihin mo! Iya, calm down. Walang calm down, Colta. Gusto kong malaman mula sa bibig mo ang totoo. Ang buong katotohanan kung bakit. Bakit, Colta? Bakit? Iya, I'm sorry. I'm sorry? Mas lalo ako naguluhan, Colta. Kung para saan ang sorry mo? Ano bang dahilan, Colta? Ikakasal na tayo pero pakiramdam ko'y may malaking lihim kang tinatago mula sa akin. Kahit ngayon lang,
Maging tapat ka naman. Uulitin ko, bakit nasa iyong kwintas na ito? Napunta sa akin ang kwintas na yan dahil hindi sadyang nahablot ko yan mula sa leeg niya nung mga panahong yun. Panahong yun? It's me, Iya. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang ama mo. Ako ang lalaking iniligtas niya mula sa sunog. At kapalit ng buhay ko ay ang buhay niya. Ikaw? Bakit ikaw pa, Colta? Bakit ikaw na mahal ko ang dahilan? Bakit na walang isa pang minamahal ko sa buhay? Bakit sa lahat ng tao? Bakit ikaw pa? I'm sorry, Iya. Tapos nalihim mo sa akin ang lahat? Bakit? I'm sorry, Iya. Tinago kong lahat ng ito mula sa'yo. Dahil natatakot akong... Para akong tanga, Colta. Akala ko talaga totoo ang lahat sa'yo pero planado pa lang lahat ng ito sa umpisa pa lang. Sinungaling ka. Iya, hindi. Listen to me. Kumbinsin niya sa dalaga at akmang hahawakan niyang kamay nito, ngunit lumayo si Iya. Huwag mo akong hawakan. Iya, listen. Hindi ito planado. At lahat sa atin ay totoo. Ang pag-ibig ko, ang nararamdaman ko para sa'yo. Lahat yun totoo. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo pagkatapos ng lahat ng to, Colta? Sa loob ng mahabang panahon, nagawa mong ilihim sa akin ang lahat. Simula pala nung dumating ako sa pamamahay na ito'y kasinungalingan ng lahat. Ikaw, ako, at kayong lahat. Hindi ko rin alam, Iya. Hindi ko rin alam na ikaw palang anak ng lalaking nagligtas sa buhay ko. Plano lahat ito ni Papa. At huli ko na nalaman na ikaw palang naulilang anak ng lalaking yun. Kaya't gusto kong ipakasal ni Papa sa akin. Paliwanag ni Colta at masakit na tumawa si Iya habang lumuluha. Hindi mo alam? Pero alam mo na matagal na, Colta. Pero pinili mo pa rin magsinungaling sa akin. Pati pala pag-ibig mo'y kasinungalingan. Ang sakit, Colta. Ang sakit malaman na inibig mo lang pala ako dahil sa konsensya mo. Iya, hindi yan totoo. Ikaw at ako. Pati ang nararamdaman ko eh. Tama na, Colta. Masasampal kita kapag nagsalita ka pa. Sinungaling ka. Sinungaling kayong lahat. Hindi lang ang buhay ko ang nasira nyo, kundi pati ang ama ko'y pinagkait nyo mula sa akin. Akala ko'y mabubuti kayong tao pero sa loob ng 10 taon ay pinaglololoko nyo lang pala ako. At pati ang pag-ibig mo na akala ko'y totoo ay dahil lang pala sa awat konsensya. Mahal kita, Colta. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Iya. Ayoko na. Iya, wag namang ganito. Natutuwa ka bang habang nabibilog mong ulo ko? Natutuwa ka ba habang naniniwala ako sa pag-ibig mo? Hindi ko na alam kung paniniwalaan pa ba kita, Colta. O kahit sino man sa inyo. Hindi ko alam kung gusto pa kitang makita. Kaya mas mabuti kung kalimutan na lang natin ang isa't isa. Mariing wika ni Iya. Saka tumalikod ngunit hinabol siya ni Colta at mahigpit na niyakap mula sa likuran. Iya, hindi. Huwag mo akong iwan. Ikakasal ka sa akin, Iya. Ikakasal tayong dalawa. Mahal kita, Iya. Mahal na mahal. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Hindi ako papayag, Iya. Lumuluhang sambit ni Colta, ngunit kinalas ni Iya ang kaniyang mga yakap. Kalimutan mo ng lahat at walang kasalang magaganap. Tura ni Iya at walang lingon na hinihakbang ang kaniyang mga paa palayo sa binata. Ngunit hinabol siya ni Colta. Iya! Iya! Huwag kang magtangkang sundan ako, Colta. Kung ayaw mong lubos kitang kamuhian. Sambit ng dalaga at tuluyang iniwan si Colta. Habang ang binata naman ay walang nagawa kundi tingnan ng babaeng mahal niya na lumalayo at maaaring hindi na babalik. Simula sa araw na yon ay tila na walang landas sa buhay ni Colta. Palagi siya nag-aabang sa pagbabalik ni Iya. Ngunit 3 araw nang nakalipas ay hindi pa bumabalik ang dalaga. At ngayon ay kasalukuyang lasing ang binata kasama ang kaniyang mga alak sa mesa. Habang nakaabang sa pintuan at napatayo siya nang biglang tumunog ang doorknob. Iya? Buong pag-asa niyang sambit. Ngunit ang don ang kanyang nasilayan. Kaya't bagsak balikat siyang bumalik sa pag-iinom. Habang ang don naman
ay nagulat sa itsura ng anak. Colta, what are you doing? Bakit ka naglalasing? Nag-away ba kayo ni Iya? Colta, tama na! Saway ng Don at inagaw ang bote ng alak. Ibalik mo sa akin yan, Dad. Bakit mo ba ito ginagawa, anak? Bakit? Kasi alam na niya ang lahat, Papa. Wala na si Iya. Umalis ng babaeng mahal ko. Dahil alam na niya ang lahat. Na ako ang lalaking naging dahilan ng pagkawala ng kanyang ama. Alam ko naman na mahirap tanggapin ng lalaking mahal niya pala ang dahilan kung bakit nawala ang ama niya. At alam mo ba kung anong mas masakit sa puso ko, Papa? Ang pagdudahan niyang pag-ibig ko. At dahan-dahan ko siyang nasisilayan na lumalayo at wala man lang ako magawa dahil kinamumuhian niya ako. Kinasusuklaman niya ako, Papa. Masakit na sambit ni Colta at lumuha sa harapan ng ama. Habang ang Don naman ay awang-awa sa kaniyang anak. Sa iyak ni Colta ay alam niyang mahal na mahal nito ang dalaga at parang hinihiwa-hiwa ang kaniyang puso para rito, kaya't mahigpit niyang niyakap ang anak. Gusto ko siyang makita, Dad, pero hindi ko alam kung saan ko siya hanapin. Pero ayaw din niya akong makita. Mahal ko siya, Dad. Mahal ko si Iya. Sambit ni Colta habang yakap siya ng kaniyang ama. Patawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang lahat. Kung sana naging matapang ako para wag ilihim ang lahat ay sana hindi tayo umabot sa ganito, Colta. Patawarin mo ko. Wika ng Don at dinamayan si Colta buong gabi. Kinabukasan ay maagang umalis ang Don at nagpa siyang magtungo sa isang lugar kung saan naroroon si Iya dahil batid niya sa kanyang sarili na siyang may malaking pagkakasala sa lahat at nais niya itong itama at ayusin. Siyang nagsimula ng kasinungalingan kahit siyang dapat mag-ayos ng gusot. At ngayon ay kasalukuyang nasa sementeryo ang Don at sa ibabaw ng libingan ng kaniyang kaibigan ay doon nakaupo si Iya habang titig na titig ito sa lapida ng ama. Iya, anak. Pwede ba kitang makausap? Bakit ka nandito, Papa? Anong kasinungalingan na naman ba ang ibabahagi mo sa akin? May galit na wika ni Iya at kalmadong tumabi sa kaniyang Don. Alam kong malaki ang kasalanan ko, Iya. Kaya sana'y mapatawad mo ko. Yun lang bang nais mong sabihin? Makakaalis ka na. Nung kabataan ko, ay may naging matahalik akong kaibigan. At yun ang ama mo, Iya. Bago kami nag-asawa, ay nangako kami sa isa't isa na ipapakasal namin ang mga panganay naming anak. At ikaw yun at si Colta. Bakit mo to sinasabi sa akin? Dahil hindi ko alam paano magpaliwanag kaya't ikukwento ko na lang. Sagot ng Don at kay bilis na lumuha ang mga mata ng dalaga. Makalipas ang ilang taon ay nagkita kami ng ama mo sa hindi magandang sitwasyon. Nasusunog ang isa sa mga building ko at nasa loob ang asawa at anak ko. At nagkataon na bombero ang ama mo, Iya. Tinulungan niya ako at naging magiting siyang tao na kahit kailan ay hindi ko matutumbasan kahit paulit-ulit akong magpasalamat. Ang buti ng ama ko, Papa, hindi ba? Pero wala na siya. Alam ko, kaya hinanap kita, Iya. At nabalitaan kong nasa ampunan ka. Kaya't inampun kita upang tuparin ang pangako ko sa ama mo. At naging mabuti akong ama sa'yo. Kahit na hindi ko mapapantayan si Usme bilang ama mo. Ginawa ko ang lahat. At lahat ng pagmamahal na kaya kong ibigay ay binigay ko sa'yo, Iya. Alam ko, Papa. Alam kong minahal mo ko at nasaktan lang ako dahil pakiramdam ko niloko ko ng lahat pati ng lalaking mahal ko. Maaaring may inilihim kami mula sa'yo. Pero hindi ibig sabihin ito ay niloko ka namin, Iya. Inilihim ko ang lahat sa pag-aakala na yun ang makakabuti. Pero hindi pala. Mahal ko si Colta, Papa. Pero napipilitan lang siyang mahalin ako dahil sa namayapa akong ama. Kaya mas mabuting lumayo na lang ako. Hindi yan totoo, anak. Mahal ka ni Colta. Umuwi ka sa mansyon at tignan mo siya. Sambit ng Don at niyakap niya ang dalaga. Mahal kita, Iya.
Mahal ko kayong lahat. At sana hindi pa huli ang lahat. Dugtong ng Don at bahagya pa silang nag-usap ng dalaga. At dahil sa masinsinang pag-uusap na yon, ay nawala ang galit at hinanakit ni Iya. Nalinawan siya sa lahat at ngayon ay kasalukuyang kaharap niya ang pintuan sa mansyon. At humugot siya ng maraming hangin bago binuksan ang pintuan. Pagkabukas niya sa pintuan ay madilim at tanging isang ilaw lang mula sa itaas ang nagsisilbing ilaw sa lahat. At nakita ni Iya si Colta na abala sa pag-inom at walang pakialam kung sino ang dumating. Dad, nandito ka ba ulit para pagalitan ako? Huwag ngayon, Dad. Sambit ni Colta nang hindi tinitignan ng panahuhin. Habang si Iya naman ay naawa sa ginagawa ni Colta sa sarili nito at nanlulong mo siya sa kaniyang nakikita. Halatang inaantok na ito, ngunit pinipilit pa rin itong mag-inom. Magpahinga ka na, Colta. Basag atensyon niya at kay bilis na lumingon si Colta at halatang na sorpresa. Iya, ikaw ba yan, Iya? Gulat niyang sambit at nang makita niyang si Iya ang umuwi, kahit na halos hindi niya maaninag ang itsura nito, ay kay bilis siyang tumayo mula sa kaniyang kinaupuan. At lakad takbong madapa-dapa siyang lumapit sa dalaga. Iya, ikaw nga, Iya. Sabik na sambit ng binata at kahit lasing ito ay wala itong ibang alam kundi mayakap ang babaeng minamahal. Ngunit natisod ang paan nito at akmang matutumba ito sa sahig nang saluhin siya ni Iya. Iya, ikaw nga. Bumalik ka. Babalikan mo na ba ako? Uuwi ka na ba sa akin? Sambit ni Colta kahit mabigat ang kanyang ulo, buhat ng kanyang kalasingan at pikit matang ipinalagay ang kanyang sarili sa balikat ng dalaga. Saglit lang akong nawala, Colta. Uuwi na ako sa'yo. Pakakasalan mo na ako. Magpapakasal na tayo, Colta. Tuloy ang kasal? Tuloy ang kasal. Tura ni Iya at parang batang yumakap ang binata sa bisig ng dalaga. At doon pinikit ang kanyang mga mata at may kapayapaang natulog sa balikat nito at agad na humilik. Kinaumagahan ay maagang nagising si Colta at natagpuan niya ang kanyang sarili sa sahig. Mabigat ang kanyang ulo, ngunit naalala niya ang lahat kagabi na umuwi si Iya ngunit mag-isa lang siya sa sahig. Ang sakit ng ulo ko. Pero panaginip lang ang lahat. How I wish na totoo na lang sana yun. Na sana bumalik ka na, Iya. Malumbay niyang sambit nang biglang may nag-abot ng isang tasa ng kape sa kanya. Higupin mo. Makakatulong to para mawala ang sakit sa ulo mo. Sambit ni Iya at tila nakakita ng mga bituin si Colta at agad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi. Iya? Masay niyang bigkas at kinuha ang kape na dala nito at inilapag sa sahig at agad na niyakap ng kahigpitang dalaga. Iya, talagang bumalik ka. Hindi pa naginip ang lahat. Natutuwa niyang sambit at napangiti si Iya sa pananabik nito. Colta, 4 na araw lang akong nawala eh. Matagal ang 4 na araw, Iya. Pakiramdam ko 1 taon ang 4 na araw at hindi ko alam kung babalik ka pa ba o hindi. Pero binalikan mo ko. Nakinig ka. Hindi kita niloko. Maaaring. Tama na. Awat ni Iya sa binata at tinakpan ang labi nito gamit ang isa niyang daliri. Maayos ng lahat, Colta. Naintindihan ko ng lahat at ang bagay na gusto kong gawin ngayon ay yung pakasalanan ka at huwag kang iwan. Aniya sa binata at hindi masukat ang kasiyahan ni Colta. Mahal na mahal kita, Iya. At pangako wala ng kasinungalingan, wala ng lihim at wala na akong itatago sa'yo. Pangako yan. Mahal kita, Colta. Mahal na mahal din kita, Iya. Mahal na mahal. Sagot ng binata at siniil ng maalab na halik ang labi ng dalaga at sabay nilang hinayaan ang kanilang sarili na anurin ng puro pagmamahal. Simula sa araw na yon
ay tuluyang nagkaayos sina Colt at Iya at sabay silang nagsimula ng bagong yugto sa kanilang buhay na malayo sa kasinungalingan. Hindi na rin pinatagal ng dalawa ang kanilang pagmamahalan at agad silang nagpakasal at ang kanilang pagmamahalan ay agad na nagbunga. Makalipas ang 2 taon ay kasalukuyang nasa sala sina Colt at Iya habang tinaw ang kanilang anak na masayang nakikipaglaro sa lolo nitong si Don Ricardo ng baril-barilan. Ang tawa ng batang si Gabriel ay nagbibigay saya kay Iya at Colta, lalong-lalo na sa Don. Ang saya ng maglolohan. Gusto ko sanang makisali pero magiging saling pusa lang ako sa kanilang dalawa. Sambit ni Colta at niyakap ang kanyang asawa mula sa likuran at hinagka ng balikat nito. Han, thank you for giving me this wonderful family. Salamat din sa pagbibigay mo ng walang sawang pagmamahal sa amin ng anak mo, Han. Salamat at ikaw ang naging asawa ko. Salamat at tayong dalawa. Mas sigit ako nagpapasalamat, Iya, na ikaw ang naging kabi ako at nagkaroon ako ng masayang pamilya kasama ka. Habang buhay ko kayong mamahalin ng anak natin, Iya. Sambit ni Colta at marahang hinagka ng buhok ng asawa habang kapwa sila masaya sa panunood ng laro ng kanilang anak kasama ang lolo nito. Kahit gaano man katagal itago ang lihim, ay kusa itong lalabas dahil ang kasinungalingan ay parang usok na hindi mo maitatago sa iyong mga kamay. Gayunpaman, hindi lahat ng kasinungalingan ay ikakasama. Minsan ay para ito sa ikabubuti ng lahat. Ngunit sa kahit anong sulok ng pagsubok ay palaging mas matimbang ang pagmamahal. At kung kaya ng isang tao ang magmahal, ay kaya rin itong magpatawad, kagaya ng pagpapatawad ni Iya sa pagsisimula nito ng bagong buhay, malayo sa isang kasinungalingan at mas pinili ang mamuhay ng masaya at payapa. Wakas! Isang magandang araw po sa inyong lahat at shoutout muna tayo sa ating avid listeners, Ma'am Liline Guadicos Basdaco from Bohol, Ma'am Gemma Cristen from Jeddah, at Ma'am Joy Calcenia. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.